Papa, miss na ako kita. Naman lang kami sa hospital. Naranasan namin ni Mama po kumain ng ang ulam is asin, as in na parang nawawalan ka na ng pagkain kasi sobrang napakahirap po sa akin ate ng ganong situation. Hindi ko pa din ngayon nakakalimutan yung ganong ano. Parang naging trauma sa iyo yung pangyayaring yun na na-witness mo talaga kung paano pinatay. Opo. So pinatay pala yung tatay niya sa away. Yes po. Sobrang ano po, napakasakit po sa akin. Tapos ayun, nakikita mo na nandun yun, parang oh my God, napakahirap guys. Alam mo yung naggaganon siya para ganun ako. Tapos yun yung last na ano, guys, last na hug ni Mama bago siya namatay sa akin. Sobrang ano, sobrang sakit po sa akin nun. Napakaano sa akin na isipin mo yun. Yun last na buhay ng magulang mo. Last hug ng magulang mo doon nawala si Mama. Kaya pag nagkikwento ako kala ate, sabi ko sobrang sakit po. Sobrang sakit nun sa akin ate. Sobrang napapahiyak na ako pag about sa magulang sa babae kasi sabi ko hindi ko kaya. Hanggang ngayon talagang napakahirap po. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Kapakpak in another vlog. So for today's vlog, meron tayong napakagandang guest. So pinapakilala ko sa inyo ngayon si Rika! Hi guys! Ayan! Hello So sa mga hindi nakakilala, pwede ka ba magpakilala Rika? So ayan, my name is Rika po. So taga Bicol. So ayan, magandang umaga sa iyo ate. So ayan, welcome po sa aming Bicol. Grabe, napakagaganda ng mga Bicolana. So, ayan guys. So, si Rika na isang Bicolana. Tama? Si Rika ay isa ding naging beneficiary din ni Kuya Noli. Tama? Yes. Alright. So, ayan, nakilala natin si Rika dahil kay Kuya Noli. So, napapanood ko lang dati yung mga video nila ni Kuya Noli. Si Rika ay tinulungan dati ni Kuya Noli. So, pwede ko bang maitanong kung paano kayo nagkakilala ni Kuya Noli? Dumaan muna po sa isang process na kumbaga parang may isang taong kay Kuya Noli ay i-mention ko po kasi po. So dahil po kay Kuya Aliman, Alamid Striker po, ayan, yung vlog niya. So ayan, thank you po sa kanya kasi po syempre po nakilala ako ng Team Pahuway nila Kuya Noli. So dahil sa kanya po, nagpapasalamat po ako sa kanya. And then, chinat niya ako na sabi, kasi wala talaga akong idea about sa June. So ayun, tamang-tama nun, galing akong Maynila nun, tapos bumalik ako dun sa bahay, dito sa Bicol. So nagtrabaho ako sa Manila, and then, ayun na nga, tig-chat ako ng ni Kuya Aliman. So ayun nga, kung pwede daw ma-vlog ganon. So sabi ko naman, sige, na lang ako. Tapos ayun, nakilala ako ni Kuya Noli. So diba sa Kuya Noli is sa akin kung pwede daw ako ma-vlog. Sabi ko, ayun, nagdadalawang isip ko ako noon kasi ayun nga, kasi babalik na sana ako ng Maynila noon. Tapos after nun muna is nagsimba ako guys, nag-pray ako, ako kay Lord ng sign kung aanoin ko po yung opportunity na ma-vlog ako. So ayan, so after nung nagkasimba ako guys, agad sa akin yung sign na sige, i-grab ko yung opportunity na i-vlog ako. So ayun nga, sabi ko Kuya Sure, kasi hindi ko alam na sa akin si Kuya Noli. So baga na parang sumulpot lang. So after nung nagsimpa talaga ako noon guys, after noon nandun na sila Kuya Noli, nagchat lang sa akin na
dito na kami, Rika, ganun. Parang wala talaga akong ka-idea na pumunta sila doon sa bahay. So, ayun. Dahil sa isang tao po, si Kuya Aliman, ayan. Siya yung dahilan kung paano ako na ano. So, ang galing no, nung nag-pray ka na humingi ka ng sign kung i-grab mo yung opportunity na ma-vlog ka ni Kuya Noli, nag-chat agad si Kuya Noli na sabi niya, nandito na kami. Oo. Ilang ano lang, mga ilang panahon lang, ilang minuto lang siguro, no? Opo. So, ayun yung pinaka-sign na Yes. hiningi mo, na nag-chat na si Kuya Noli na nandito na kami. And talagang will talaga ni Lord na ma-vlog ka niya, no? Yes So, po. ayan. So, pwede ko na bang itanong kung ano mga naitulong sa'yo ni Kuya Noli? So, ang naitulong sa akin ni Kuya Noli is, ayan nga po, yung pabahay, ayan, pabahay po sa akin. So, ayun, and then yung naitulong po talaga sa akin ng sobra talaga yung, ayun nga, yung bahay na paayos na, and then nakakapag-aral na ako. Tapos, ayun, nabago din yung ano ng buhay ko. Kumbaga parang sa dati malungkot ako kasi sobrang napakalungkot ng buhay ko, guys, na nag-iisa ka lang sa bahay na ganun yung situation na hindi maayos yung bahay, na grabe yung tulog, grabe yung talagang as in na parang nawawalan ka na ng pagkain kasi sobrang napakahirap po sa akin ate ng ganung situation, pero kinaya ko po. So, kumbaga, parang sobrang sobrang na malaking tulong sa akin na bago ako, tas na-vlog ako nila Kuya Noli. Kasi, yung dating malungkot na Rika is ngayon, sobrang saya na mga karikaw, ay mga kapakpak. So, ayan, sorry. Nasanay ako sa vlog ko, sorry guys. So, ayan. Yun po. Pwede mo ba ikwento na bago dumating si Kuya Noli sa buhay mo, kung ano yung itsura ng buhay mo before? Yung dati talaga, guys, sobrang napakahirap, napakalungkot. Kasi, guys, alam nyo yung situation ko dati. Wala akong magulang na babae tsaka lalaki. So, wala na po sila, namatay po sila. So, ikikwento ko po. Hindi, para sa mga hindi nakapanood ng vlog So, na ayun, yun ni Kuya Noli. sa mga hindi po nakakakilala sa akin, kasi first time ko din po ma-interview. So, ayan, i-share ko lang sa inyo, guys, na ang isang Rika po is nagdumaan po sa napakahirap na buhay. Pero hindi lahat ng nasa sa akin. 'Di ba po, may iba din na may mahirap pang situation. Mga sakit. Opo. So, sa akin, guys, sa akin kasi syempre isipin nyo, wala kang magulang na babae, lalaki. So, may kapatid naman ako, guys, pero may mga kanya-kanya na po mga asawa, ganon. So, actually, ako lang talaga mismo dun sa bahay nakatira. So, alam nyo, guys, yung nandun yung lungkot, paghahanap ng isang magulang ng isang pamilya na dati talaga namang meron ako noon. So, sobrang hirap talaga po. Kasi talagang doon ko naisipan mag-work, mag-stop ng pag-aaral, at doon ko na-realize yung pagsisikap na mag-isa baga. Tapos, grabe. Naalala mo ulit. Naalala ko po. Doon sa papa ko is, actually, bata pa ako, namatay na siya, guys. So, dahil nga, namatay siya dahil sa, away ng... Ngayon ko lang nalaman yun. Opo, away ng kapitbahay, tapos, ayun, napakahirap hanggang ngayon, kumbaga. Ilang taon ka nang nangyari yun? Ilang taon? Basta bata pa po ako, mga grade. Pero tanda-tanda mo. 2 years old.
Ay, hindi. Basta, bata pa po ako, nag-aaral pa ako. Tapos, pero may isip na po ako noon. Hanggang ngayon po, naiisip ko yung itsura ng papa ko. Oh, so na-witness mo. Opo, na-witness ko po yung ganung situation na hanggang ngayon, kumbaga parang hindi ko pa din ngayon nakakalimutan yung ganung ano. Parang naging trauma sa'yo yung pangyayaring yun, na na-witness mo talaga kung paano pinatay? Pinatay ba? Opo. So, pinatay pala yung tatay niya sa away. Yes po. Sobrang ano po, napakasakit po sa akin. Tapos po sa magulang ko naman po is ano po, pero mas masakit to yung, kumbaga parang mas sobrang sakit sa akin na yung magulang mo na babae. Pero kasi sa akin, kumbaga parang naano din yung ano ko kasi syempre bata pa po. Pero doon po yung sakit din. Pero mas masakit sa akin guys yung mawalan ako ng magulang na babae. Doon talaga kasi. Opo. Kasi po, nung hindi pa nawawala si mama is kami na, kumbaga kami lang na dalawa nagtutulungan. Kumbaga kami lang talaga, as in lahat na pong paghihirap, kumbaga nahihirapan si mama, ganun, nagtitinda kami sa may sabungan nga po, tapos ako lang talaga yung katulong ni mama kasi yung syempre yung mga kapatid ko po meron na ding ano, mga pamilya, so doon na sobrang sakit guys kasi one time na ano, kasagsagan po kasi yun ng pandemic. Tapos po kumbaga nawalan po si mama ng gamot na ayun nga po na sobrang hirap po talaga ng buhay namin noon, na yung wala na talaga kami, as in wala na talaga pambili. Kahit nga ayun yung naranasan namin ni mama na nung kasagsagan ng pandemic, naranasan namin ni mama ko kumain ng ang ulam is asin. Ayun. Tapos guys, ano, talagang hirap po. So ikikwento ko na sa inyo kung paano namatay si mama. Namatay po si mama is dahil talaga sa pandemic. Tapos ano, May sakit yung mama mo. opo, may sakit po, high blood po siya, and then ano po, parang nai-imagine ko to. Nai-imagine ko kasi yun guys. Gano'n na ba katagal yun nangyari? Nung nawala yung mama? Ano na po, actually 4 years na po si mama ngayong October. So one time kasi guys na ano, si mama talaga nawalan po talaga ng ano, ng gamot, so hindi siya nakapag-inom. Tapos po yung kumbaga parang yung last naming anuan ni mama, lambingan, is yung nagtitiktok ako na sabi nga sa akin, yun na pala yung ano, sign na kumbaga parang nilalambing niya ako, nakakapapansin siya sa TikTok ko, tapos sabi niya maligo na daw ako. Tapos ayun nga, naligo ako. Tapos after nung naligo na nga ako, and then tapos yun ang tawag doon sa term doon sa kumbaga dali-dali, ano? Pinagmamadali? Yan, pinagmamadali na ako na magbihis na nga. And then, sabi ko nga kay mama noon, sabi ko hinay-hinay sa pagkain. Alam nyo, Ari, yung sinabi sa akin na, ano, na okay na yan, na hindi ko naman ito madadala pag ako namatay na. Yun. Tapos noon, edi madami po siyang kinain na kanin. Tapos after nun lumabas na siya, and then nagbibihis ako nun. Tapos alam niyo yung ano, yung may pinsan ako, tapos nandun nakatambay, alam niyo yung si mama nakaupo lang, tapos kumbaga parang hindi pa siya inaatake nun. Tapos yung ano, kakanta-kanta na siya, and then
na nakaupo lang doon. Tas nung ilang minuto pa lang, sabi nung pinsan ko is parang hindi na daw si mama nagkumakanta. Tapos biniro pa nga na tapusin yung kanta. Tapos nung nabigla ako kasi tinatawag na ako ng pinsan ko na, Rika, si mama mo naglalaway. Sabi ko, ba't naglalaway? Hindi, yung parang yung dila niya parang naipit, tas naglalaway na talaga siya. Kumbaga ayun, nagbihis na talaga ako, tas alam niyo yung tinatawag ko si mama, sabi ko, mama, ganun, tas parang hindi na siya sumasagot. Tapos ayun, inano ko yung stepfather ko na sabi ko, si mama hindi na hindi sumasagot kasi nga po talagang parang sobra na yung laway niya. Tapos alam niyo yung dadalhin sana po namin siya sa ospital, yung kumbaga parang yung sinasabi na binubulong namin kay mama kasi hindi na po nakakapagsalita. Sabi po namin na na ayun nga, dalhin namin sa ospital. Tapos biglang yung parang ugong na lang baga yung kasi hindi talaga nakakasalita. Ayaw niya talaga. Dati pa kasi as in parang inaano niya na sa akin na pag siya daw na inatake, wag daw siyang dalhin sa ospital kasi baka daw pag dinala sa ospital is parang i-cremate kasi po pandemic. So imbes daw na makikita nyo ako, hindi na. So sabi ko, grabe naman kayo magsalita. Kumbaga parang nag-aano na talaga siya. Tinanggap niya Tapos, na talaga. Oo, so kami lang dalawa niyan, minsan nag-uusap na sabi nga, paano kaya Rika pag wala na ako, sino kasama mo sa bahay? Tapos yun talaga yung parang sobrang napaano ako kasi si mama nag-aano na talaga, nagbibigay na ng Tapos sa mga ko naman, kumbaga sa mga pinsan ko, sa mga daw, parang kinikwento ako ni mama na ganun na parang tingnan nyo na lang si Rika. Oo, kasi siya na lang mag-isa, diba? Tapos ayun, yung hindi ko talaga talaga ate yung nakikita mo yung magulang mo na sobrang hinahihirapan na talaga. Hindi ko talaga balubos maisip na ganun yung kasi maano pa talaga si mama. Parang kumbaga kung titingnan mo masayahin niya pa. Masayahin sobra. Tapos ayun, nakikita mo na nandoon yung parang oh my God, napakahirap guys. Doon talaga nakikita mo, as in nakikita mo yung pagkawala ni mama. So ayun, napakahirap. And then so nung time na yun, nung inatake yung mama mo, hindi na siya naka-recover, pero pa siya, buhay pa siya nun after nun? Buhay pa po. Di bali po, isang araw pa siya, isang araw kalahati. Tapos kumbaga parang kinakausap namin, so parang yung na lang niya, yung parang lang. Tapos ayun, after nun, yung parang kasi ako nun nagbabantay ako kay mama, kumbaga parang hindi na siya nakakakain nun ng kanin. Iba pala pag hindi siya kumakain. Tapos pag parang pumayat ate, pumayat talagang ang inaano na lang talaga nun ni mama is gatas, yung baga parang pinapain, nag-aano din siya. Tapos alam mo yung siya. Ito yung pinaka masakit sa akin na naniniwala ako sa sa mga sabi-sabi ng mga matatanda na daw, tawag doon, yung lumabas na daw ako kasi daw, hindi pa talaga nag-aano si mama nasa loob kasi ako noon, na sa sobrang ko na nakikita ko si mama, sobrang iyak ko talaga noon. Tapos nandun ako sa loob, and then ang sabi ko nga sabi nung matatanda sa akin, daw, lumabas daw ako doon kasi nga po hinihintay daw ako ni mama. May hinihintay si mama mo, kaya parang ganon. Tapos after nun is alam mo ate yung
yung grabe yung nung lumabas ako, sobrang iyak ko talaga nun kay mama. Kumbaga, parang last hug niya yun sa akin. And then, yun talaga yung, alam niya yung, nag-ano pa talaga siya. Di ba po, nakahiga siya. Tapos, nung alam mo yung, naggaganon siya para iganon ako. Tapos, yun yung last na guys, last na hug ni mama bago siya namatay sa akin. Sobrang sakit po sa akin nun. Kasi, syempre, kasi dalaga na ako nung naiwan ako. So, sobrang, mama's girl kasi ako. Tapos, sobrang napaka sa akin na isipin mo yun last na buhay ng magulang mo. Last hug ng magulang mo. Dahil nawala si mama. Kaya, pag nagkikwento ako kala ate, sabi ko sobrang sakit po. Sobrang sakit lang sa akin, ate. Sobrang napapahiyak na ako pag about sa magulang sa babae kasi sabi ko hindi ko kaya. Hanggang ngayon talagang napakahirap po. So, grabe pala yung pinagdaanan ni Rica. Parehas na magulang niya, nanay at tatay niya, na-witness niya kung paano mawala. Yes So, po. grabe, no? Sa murang edad niya, naranasan niya lahat yun. Tapos, yun, nung after mamatay ng nanay mo, mag-isa ka na lang natira sa bahay, wala kang kasama. Oo. Di ba na si mama, ako na lang talaga dun sa bahay. Tapos po, kumbaga parang nade-depress ako nun. Tapos, yung wag naghuhugas ka ng pinggan, kumbaga parang wala ka nang gana parang nasa loob lang ako ng bahay. Ayoko lumabas. Tapos, lagi, ina-advisean po ako ng mga pinsan ko doon, tapos napapaiyak nga sila kasi ako na mag-isa na, yun, sobra kong iyak kasi fresh pa yung ni mama, so napaka sa akin nun. So, buti nung mga time na yun, hindi mo naman naisipan na magpakamatay, hindi naman. Yung sa sobrang depression ko nun, sa sobrang lungkot, parang naisipan ko talaga, nung last ako nun, tas naisipan ko na kumbaga parang sumunod kasi ayun nga, parang hindi mo kayang mawala yung magulang. Tas ayun, kumbaga parang meron din sa akin na parang something na bumubulong, ganun. Tapos ayun, parang kumbaga parang itutuloy na, tas na hindi na yun. Buti naman hindi natuloy, at kung hindi nangyari yun, hindi nyo makikita yung napakamasiyahing Rica na ngayon. Yes, sobra. So, masasabi mo talaga na isa si Kuya Noli sa naging dahilan kung bakit naging ganyan ka ngayon. Opo, tapos po, sa lahat po ng sponsor po, yun, sobrang napakasaya ko kasi alam mo yung nag-aaral ka na ngayon, and then may bahay ka na, so may maganda ka ng matutulugan. So, nakakapag-aral ka na ngayon, sino nagpapaaral sa'yo ngayon? Di bali po, may sponsor ako, tapos ayan, salamat po kay Mr. Teacher, ayan, shout out po sa inyo, ingat po kayo palagi. Ayun po, may sponsor po ako, kaya ako nakakapag-aral po. So, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Rica sa kanyang pag-aaral. Sana po hanggang sa makatapos po siya is nandyan pa din po kayo hanggang tumulong sa kanya. Tapos, paano yung mga pagkain mo ngayon? So, actually kasama na po yun sa, kumbaga parang binabudget ko lang. So, doon niya na din kinukuha sa ibinibigay sa pampaaral sa'yo. Opo. Grabe, laking tulong nung nagpapaaral sa'yo. Parang siya na yung bumubuhay sa'yo ngayon, no? Opo. Grabe. So, maraming salamat po sa tumutulong kay Rica ngayon. At, ayan. Sa lahat po ng sponsor po, shout out po sa inyo. Thank you so much po sa inyo. So, anong kinukuha mo ngayon? BSOA po. BSOA? Office Administration. Wow. So, bakit ayun yung kinuha mong course? Kasi actually, tatlo yung course na
Dati kasi so sa vlog ni Kuya Rolly, education. Pero talaga ako, nag-try ako sa Baaw, tapos nag-enroll ako noon. Hindi pa ako nabablog ni Kuya Rolly. Yung umuwi ako nung, galing ako Maynila, tapos umuwi ako dito, Bicol. Tapos yung pera, kumbaga, kung yung perang naipon ko is, yun yung parang inano ko na budget ko nga. Tapos mahirap pala guys. Napakahirap. Nag-education ako noon. Tapos, after noon, di pa yun matagal na na-vlog, ay nag-stop ako dun sa school na yon. And then, dumating din si Kuya Noli. Sabi ko, wrong timing nag-anoan talaga. Tapos after noon, yon, sabi ko nga, criminology. Tapos nagbago yung isip ko kasi, yun na, isip ko, office administration na lang. Kasi yung training baga sa, sa police, magiging police, napakahirap. So, sabi ko nga, change course na lang ako. Tapos, ayun, naisipan ko, office administration na lang. Tapos, nagba-vlog ka din ngayon, no? Opo, nagba-vlog ako, guys. Anong channel mo? So, it's me, Rika1 po. Ayan. It's me, Rika1. Subscribe nyo na po. Yes, lalagay natin dyan yung kanyang channel. So ayan. Hindi ka pa nakakasahod sa YouTube, di ba? Hindi pa po kasi bago pa lang po. So, yan, supportahan natin si Rika para makadagdag tulong yun sa kanya pag nakasahod na siya tuloy-tuloy sa YouTube. So, makatulong sa pag-aaral natin. Yes. So, yan. Hindi na natin masyadong pahabain. Pwede mag-shoutout sa mga sure. sponsor ko dyan. Go. Ayan, isa-isahin natin. So, shoutout po pala kala Kuya Cesar, Ate Mareta, kay Tita Eva, Tita Robin Libuon, kay Daddy Jojo, ayan, kay Kuya Papi, kay Mr. Teacher. Tapos po, sino pa ba? Baka hindi ko mabanggit dito sa sa vlog niyo po. So, ayan, sa lahat po talaga ng sponsor na tumulong sa akin kung paano nabago yung buhay ko. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin. And then po, especially po kay kila Kuya Noli, kay Kuya Aliman. Maraming salamat po. Sana po, mabuhay kayo. Yes, maraming salamat sa lahat ng mga tumutulong kay Rika at sa timpahuway kay Kuya Noli. May message ka ba kay Kuya Noli? Kay Kuya Noli, stay pogi. So, ayan, ang message ko kay Kuya Noli is, message siya, sa... Kay Kuya Noli mismo. Sige po. Ayan, kay Kuya Noli, ayan, unang-una, maraming salamat kay Kuya Noli talaga. So, ayan, Kuya Noli, thank you kasi, ayan, nakilala ako bilang Rika. Ayan nga, unang na-vlog ako ni Kuya dito sa Kamsur. So, ayan. So, ang ma-advise ko kay Kuya Noli, sana Kuya, pagkaingatan nyo po yung health nyo, and then, sana po, mag-grow pa po yung Team Pahuway, and then yung YouTube channel nyo po. Tas, more blessing sa inyo, Kuya Noli, and then, ayun, ingat lang palagi. Ayan, stay foggy. So, ikaw pala yung pinakaunang na-vlog dito ni Kuya Noli. Apo. Grabe. So, pala to? Legend. So, ayan, maraming salamat. Sana mabisita ko one time yung bahay na pinagawa ni Kuya Noli sa kanya. So, pag bumalik tayo dito, kapag nakagraduate tayo, kapag natapos natin yung challenge ng successful, babalik tayo. So, kahit naman hindi tayo makagraduate sa pa-challenge ni Kuya Jeff, basta tayo may budget, babalik tayo dito at kapag tayo may oras. So, maraming salamat kay Rika sa pagpayag sa aking interview. And yeah, kahit hindi niya ako personally kilala is umuo naman siya kay Kuya Noli. Basta si Kuya Noli nagsabi. Yeah, and maraming salamat kay Kuya Noli sa sobrang suporta sa akin dito sa pag-asikaso sa pamilya namin dito sa Bicol. And sana makarating din si Rika kapag pumunta ang Team Pahuway sa Bukana, at ganun din naman susuklian namin ng pag-aasikaso nila sa amin. Talagang aasikasuhin din namin sila doon. Libre lahat kapag pumunta kayo doon sa Bukana. So sana makasama si Rika. Sana nga, guys. Yes, kapag walang pasok, kapag bakasyon. Tara na, ngayon na. Ngayon, nasasama na ako. And mamaya guys, pupunta
pupunta kami ng Mayon dahil hindi pa din daw siya nakakapunta doon. Yes, hindi pa. Taga dito ako, guys. Hindi ako talaga nakakapunta pa doon. So ayan guys, so may pupunta kami doon. Abangan nyo sa mga susunod namin vlog. And sa vlog din ni Rika, ayan, nagpa-vlog din siya. So ayan, maraming salamat ulit Rika sa pagkwento mo ng iyong buhay. And ayan, sana guys, may matutunan kayo, and then sa mga nanonood, sana may magbigay aral po. Kahit ako na-inspire ako sa kwento niya na wag mo i-take for granted ang iyong buhay dahil maraming naghahangad ng buhay na meron ka katulad ni Rika na hindi ganun dati kaganda yung buhay pero unti-unting nababago. Yes, lumalaban guys. Yes, patuloy na lumalaban sa buhay at hindi sumusuko. Yes. Kita mo kung sumuko ka before, hindi ka makakarating ngayon kung nasan ka man ngayon, diba? So, ayan, fight ayan, pray lang ng pray at hindi naman tayo papabayaan ni Lord. Sabi nga, everything happens for a reason. Yung mga nangyari sa yung pangyayari is ginamit ni Lord para mas lalo kang mapatatag, mapagtibay bilang isang tao. Yes po. So, ayan, maraming salamat ulit. Thank you, Ate Hazel. Ayan, thank you guys. So, bye everyone. Yes, so yan guys, hanggang dito na lang aking vlog. Bye-bye. Thank you for watching. Alright! Success! Thank you God, naging success yung aming interview.